Pag in-impeach si VP Sara, ang masasabi natin, we are ready to serve PRRD. We are just waiting. Hindi kami gagalaw hanggat wala kang sinasabi. Pero pag in-impeach si VP Sara, nandito kami. Talagang mapapaisip ka dito kay PRRD. Saglit ha. Lakihan natin. Ay hindi. Ayan. Nilakihan ko lang ha, para mabasa nating maayos. Ayan. Sinabi ni PRRD, FPRRD sa pulis, nilabas po ito ng pinakamagaling na mainstream media channel na SMNI. PRRD sa pulis at militar, you do not decide for us. Huwag kayong gumalaw dyan hanggat hindi ko kayo tinatawagan. Do not make your own decision. Yun, medyo mabigat yun. Huwag kayong gumalaw. Ha? Kalma. Hanggat hindi ko kayo tinatawagan. No? Alam mo, kabaligtaran yan. Ito ay pagpapakita na si PRRD ay in command. Huwag kayong gumalaw. Ibig sabihin, siya pa rin ang may command. Sa madaling salita, malaki ang impluwensya ng PRRD sa mga pulis at sa mga militar until now. Huwag kayong gumalaw hanggat hindi ko kayo tinatawagan. It means, pag tinawagan kayo ni PRRD, now, eto na. Kailangan nyo nang gumalaw dahil meron ng pag-aabuso sa gobyernong ito. Napaka-importante nun. Kabaligtaran yan. Hindi niya pinapagalaw. Again, it means he is the leader. He is in command. Di ba? No. Tuloy tayo. Do not make your own decision. You do not decide for us in this country kasi hindi kayo elected ng tao. This is a democracy. Tayong democracy, ang talagang tutok natin yung leader na pinili ng tao. Alam mo, alam ng mga pulis yan. Alam ng mga militar yan. Diba? Alam nila yan na ang talagang gagalaw dyan ay yung mga elected officials like mayor, president, vice president, senators, specifically mayors. Kasi sila ay nasa executive department na nasa ground, na nasa syudad. May direct access doon sa kanilang binibilangang syudad or probinsya. Di ba? Okay. Bakit kailangan niyang sabihin? Ang tanong dyan, bakit kailangan sabihin ni PRRD yan? Again, ako, i-connect ko ito dun sa pagsabi niya with connection dun sa sinabi niyang ayaw ko na sa politika. Yung sinabi niya na ayaw niya na, hindi na siya tatakbong mayor ng Davao. Again, ito sa tingin ko ay may connection din. Ito'y nagpapakita that he is flexing his muscle. Hindi na siya tatakbong mayor sa Davao, ayaw niya na, and yet, we know for sure, iboboto po rin siya ng mga taga Davao. Tapos sinundan niya ng ganitong statement, huwag kayong gagalaw. Ibig sabihin, meron tayong timing na inaantay. Ang tagal na niyang sinasabi, sa may sug pa lang, sinabi niya na yun. Okay? Binanggit niya ilang beses ang militar. Nung merong siege, merong siege dito sa KOJC, nandoon kami. Minute namin si PRRD, kaming banateros. Ito
Huwag nyo na lang ikalat, sikreto, tayo-tayo lang naman. Minute namin si PRRD. So, syempre nagsumbong kami. Grabe na nangyayari sa bansang Pilipinas. Ginawang hostage yung mga taga KOJC para makuha nila si Pastor Kibuloy. Pinasok, nilapastangan ng reliyon. Nagsusumbong kami. Ngayon lang nangyari sa bansang Pilipinas yan. Bakit ganon? Sinaktan yung mga babae, mga kabataan. Illegal na yun. Meron bang ganong klaseng nag-serve ka ng warrant tapos hindi ka na umalis sa lugar? Nagsabi kami kay PRRD nga. Alam mo sagot ni PRRD? Antayin natin ng militar. Antayin natin ng militar. So hindi ko alam kung ang ibig niyang sabihin na yun gumalaw dapat ang militar o wag kayong matakot kasi nasa likod natin ang militar or wag kayong matakot dahil hindi natutulog ang militar. May ganun Yan yung hindi natin malaman. Pero ngayon sinabi niya sa mga militar, wag kayong gagalaw hanggat hindi ko kayo tinatawagan. Pag kinonect mo yan, at yung mga na-experience namin kay PRRD, mga kwentuhan namin at mga binanggit niya, malaking factor talaga ang militar. Sa katunayan, sinabi nga sa amin ni PRRD, dapat sana may tumakbong militar sa Senado, no? At that time kasi wala pang filing, no? Tapos tinanong niya kami, sino kaya pwede nating suportahang militar para tumakbo bilang senador, no? Hindi naman ata nagkatuloy-tuluyan na yun. But yun ang tanong niya sa amin, sa Banateros. Hindi ko po makakalimutan yun kasi sa harap ko siya nakaupo. Si PRRD, tapos si Banatbay, tapos ako, nasa harap niya, tapos si Boss Dada, si Master Judea. Ganun po yung arrangement namin, tsaka si Jay. Magkakatabi kami. So, nadinig ko yun. At hindi ako magkakamali ng pagkakadinig nun. Malakas ang pananalig niya sa mga militar, no? So, nung nalaman ko ito, again, nabuhayan ako ng dugo. Sabi ko, eto na. Oo. Bagamat medyo baliktad, huwag kayong gagalaw hanggat di ko kayo tinatawagan. Pero may call out na. May parinig na. Na-mention na ni PRRD ang pulis at militar. Tapos hindi siya tatakbong mayor. We are in for a surprise kay Tatay Digong. Ako naniniwala ako dyan. Sa na-experience namin sa kanya, sa mga pananalita niya, now involved ang militar, ay magandang pangitain yan sa ating nakakakita na ng pang-aabuso ng mga nasa posisyon ngayon. Ang militar at pulis dapat sumunod dyan sa president. Itong pulis at militar na naka-assign dito sa syudad, sumunod kayo sa mayor. Ayan. Ang pulis at militar dapat sumunod dyan sa president. Kailangan niyang sabihin? Bakit niya sinabi? He is in command. Itong pulis at militar naka-assign dito sa syudad, sumunod kayo sa mayor. Police, you are called to maintain peace and order. And military, if there is trouble. Again, peace and order, mga pulis. Sana wag kayong gamitin sa pagsugod sa kung saang reliyon. Sana wag kayong gamitin sa pagsugod sa mga katedral o sa mga lugar na dasalan ng iba't ibang reliyon. Police, you are called to maintain peace and order. Kasi ako naniniwala yung ginawa nila sa Davao, wala pong peace at higit sa lahat, wala sa order. Sobra. Wala sa kaayusan.
Saan ka nakakita sa buong Pilipinas nag-serve ng warrant, hindi na umalis? Ganun sila katindi. Ayan, binanggit kayo ni military. Papasok lang kung may trouble. Yaan, paalala galing kay PRRD. Anong trabaho ng pulis? To maintain peace and order. Militar, pasok pag may trouble. Militar, pasok pag may trouble. Militar, pasok pag may trouble. Who governs the mayor? The mayor is elected by the people to govern. Hindi kayo. Yan. So ito paalala. Ha? Who governs? The mayor. The mayor is elected by the people to govern. Hindi kayo. Ulit, paalala, pulis. Huwag kayong pasok ng pasok sa Davao. Kasi sino ba ang nag-go-govern? Sinong namamahala ng syudad? Mayor. Kasi yung mayor, binoto ng taong bayan. May kapangyarihan, may mandato galing sa bayan. Binoto ba kayo mga pulis ng taong bayan? Hindi. Hindi po natin inaanong pulis dahil marami tayong kaibigang pulis. Sa katunayan, may mga kuya pa kaming pulis. Okay? So maraming matitinong pulis. Pero marami ring katulad ng mga ginawa dyan sa KOJC. Di ba? Huwag kayong pasok ng pasok sa syudad at manggugulo kayo. Kasi hindi kayo dyan. Mayor ang dapat nandiyan silang elected. At again, ulitin ko, militar, if there is trouble. Huwag kayong gagalaw hanggat hindi ko kayo tinatawagan. That is a very, very good news for us. Di ba? Alam natin na very crucial yung panahon ngayon. Alam nating lahat na i-impeach ng Kamara si BP Sara. Alam naman natin yan. Yan ang talagang plano. At si PRRD, tingnan nyo yung connection na hindi na siya, ayaw na niya mag-mayor. Tapos, sinabihan itong mga pulis at militar. Brace yourself. Ha? Brace yourself, mga DDS. Maganda ito. Maganda ng we're in doon sa chapter na inaantay natin. Nagsalita na si PRRD again sa militar at sa pulis. At alam ko, andyan ang mga pulis at militar. Yun.